Ang larawan na nasa harapan nyo ay ang magiliw nyo na mambabasa at lumilikha ng mga kwento na minsan nagiging karanasan natin sa ating buhay. Isang ina at asawa na mulat sa pool at hindi nakakaranas na lumigaya sa buhay. Lumaki sa hirap at tumanda na mahirap. Ito si Concordia Rizmanos, 60 years old at may 7 mga anak. Nasa kasalukuyan ay naghahanap buhay na sa kahit saan mang lugar dito sa mundo. Masasabi natin na lumaki sa hirap at tumanda na mahirap. Dahil kapag umaasa tayo sa anak, asahan mong hangin ang mahagip sa sikmura. Dahil ito ang sabi ng panganay ni Concordia, "Nay, huwag kayo hingi ng hingi dyan. Ano akala niyo? Pinupulot ba namin ang pera dito sa abroad? Ang akala niyo ba kung nasa abroad kami, mayaman na? Hindi ha. Tandaan mo, luha at pawis ang pinuhunan namin dito upang makamit namin ang mga pangarap na hindi nyo naibigay kailanman sa amin. Pasarap lang kayo, anak ng anak. Hindi nyo iniisip kung maibibigyan nyo ba ng magandang buhay. Nakarating kami dito na kahit ni piso wala kayong naibigay. Magbanat kayo ng buto, katulad namin." Yan ang sabi ng anak. At ito ang sagot ni Concordia. "Okay anak, hindi na ako hihingi sa iyo kailanman. At pwede mo naman akong pagsabihan ng maayos. At hindi mo ako pagsasabihan ng masasakit na salita na kahit ang aso ay hindi kumakain. Pwede naman sabihin mo na sa akin na gipit ako ngayon na kailangan ng pamilya ko ang pera. Ganyan. Ganyan ang mga mababait na anak. Bakit kailangan mo pang saktan ako? Dahil ba malaki na ang ulo mo at matibay na ang mga buto mo?" At sumagot si Ricardo, "Hoy, Nay, kami na mga anak ay hindi nangangarap na magkakaroon ng magulang. Ngunit kayo ang nangangarap na magkakaroon ng mga anak. Tandaan mo yan." Ang sakit mong magsalita, Ricardo. Parang hindi mo ako magulang. Wala na kayong respeto sa iyong ina. Bakit? Kahit hindi ko kayo pinalaki na matawag kang isa kang professional. Ngunit tandaan mo, ako ang nagluwal sa iyo. Hindi kayo magiging tao kung wala ako. At ito ang sakit. Nay, kaya ang buhay na ibinigay niyo sa amin
ay aming pinag-iingatan at pilit naming mapaunlad ang aming buhay. Lumaki kami na salot sa buhay, hindi niyo pinapaaral. In short, kawawa kami, Nay, kung nandun kami palagi sa iyo. Halos wala kaming kain, naiiba kami sa mga kaibigan namin at paswerte sila sa buhay. Kaya humanap kami ng paraan. Ginabig ko ang isa kong kapatid na maghanap ng trabaho. At doon sa Maynila, doon namin natutunan ang abilidad namin ngayon na nakapagpa-abroad sa amin. Sarili naming sikap ang aming natutunan. Hindi namin pinag-aaralan doon sa malaking universidad sa Misamis Occidental. Hindi namin natikman yun. Intindihin nyo kami. Kaya kami nagkaganito dahil wala kayong silbi na mga magulang. Pinapalo pa kami ng tatay kahit sa maliit na pagkakamali. Sorry, Nay, hindi nyo kami maaasahan. Period. Magmula noon, wala nang kontakan pa ang mag-ina. At ito ang sabi ng ina sa kanyang sarili. Tama ka, Ricardo, sa mga sinasabi mo. Wala kaming silbi na magulang. Ang narating nyo ni Renato ay dahil sa masipag kayo at matyaga. At sana pagpalain pa kayo sa may kapal sa mga biyaya na natatanggap nyo. At patuloy ang paglipas ng mga araw. Nag-iisa na lang sa buhay si Concordia. Ang lahat niya mga anak ay wala na sa kanyang piling. At ganito ang kanyang sabi. Paano na ako ngayon? Matanda na at wala nang tumatanggap sa akin upang maglabada ako. At magkikiusap ako sa akin amo. Ma'am, pwede ba ako makapasok muli sa iyo? Maglabada ako sa inyo. Naku ma'am, hindi na pwede. Pahinga ka na lang, ma'am. Ngunit tinanggap muli si Concordia as labandera sa gulang na 60 years old. At dumating ang punto na hindi na niya makayanan pa dahil masakitin siya. Doon sa maliliit niyang tahanan, siya nakahiga. Walang kain at tanging kapitbahay lang ang may magandang kalooban na nagbibigay sa kanya ng pagkain. At isang araw, dumating si Renato sa Pinas at hinanap ang kanyang ina. At kanya naman itong natagpuan. At ganito ang sabi ni Renato. Nay, si Renato ito, ang anak mo. Matagal na kitang hinahanap, Nay. Ngayon, natagpuan na kita. Kung ang iba kong kapatid ay walang pagmamahal sa iyo, ngunit naiiba ako, Nay. Naiiba ako sa kanila. Utang namin sa iyo ang aming buhay. Ang lahat na grasya nanggaling nandito sa amin ngayon ay nanggagaling sa iyo, mga pagdarasal. Isa kang ina na dapat mahalin at tularan. Nay, sorry kung may pagkukulang ako sa iyo. Habang may matitino pa ang pag-iisip ng magulang, pahalagahan natin sila because life is too short at kahit na-achieve mo na sa sarili niyong sikap ang iyong narating ngayon,
huwag baliwalain ang magulang. Dahil kung wala sila, wala din tayo dito sa mundo. Thank you so much sa panonood.